My God, I hate drugs. Hindi umano makikialam ang Senado hanggat hindi pa pinalang desisyon ng Korte sa mga di umano'y drug charges laban kay Senadora Laila De Lima. May ulat si Joy Gumatay. Mananahimik na lamang muna ang Senado hanggat hindi pa naglalabas ng pinal na desisyon ang Muntinlupa City Regional Trial Court sa di umano'y mga drug charges laban kay Senadora Laila De Lima. Ayon kay Senate President Aquilino Coco Pimentel III, napagdesisyon na nila ito matapos ang kanilang pribadong caucus meeting na tinutukan ng mga mambabatas sa pagsisimula ng linggo. Bakit nga naman pinangungunahan natin ang korte? Actually, we have to respect the independence of the judiciary. We should not even predict or anticipate and publicly state what the court should do. Muli namang binigyang diin ng Senate President na kung sakaling ang maglabas ng arrest warrant ang korte laban sa senadora, rerespetuhin ito ng Senado alinsunod sa pamantayan ng kanilang institusyon. No arrest inside the Senate premises, but definitely with proper coordination with the OSAA, it can be done immediately outside the Senate premises. Wala pong problema. Higit pa rito, binigyang diin rin ni Pimentel na hindi naman kailangang palakihin ang issue ng pag-aresto kay Senadora De Lima, lalo pat kung voluntaryo naman itong susuko sa korte. Iginiit naman ng Senado na kung sa bilibid man o sa Campo Crame dadalhin ng mambabatas, mag-i-issue sila ng karampatang dokumento para masiguro ang kanyang kaligtasan hanggang sa nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso. Samantala, suportado naman ni Congressman Ray Umali, chairman ng Justice Committee, ang naturang desisyon ng Senado. Matatandaang ang komite ang nanguna sa investigasyon ng di umani pagkasangkot ng senadora sa kalakaran ng iligal na droga sa Bilibid noong siya ay kalihim pa lamang ng Department of Justice. Kasi kami, we don't have the evidence. We have testimonies which we failed to determine kung ano yung weight ng mga testimonies niyon, which can either form part of the evidence. Iginit ni Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na dapat ituring ni Senator Laila De Lima na pagkakataon na masagot sa tamang venue ang kinakarap na kaso ukol sa munoy pagkakasangkot nito sa drug trade sa New Bilibid Prison. Ini sinabi ni Panelo sa payag ng kampo ng senador na dapat sa Office of the Ombudsman at hindi sa RTC isinampang kaso. Paliwanag ng kalihim na tila nakalimutan ng senadora ang Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na ang RTC ang may poder sa lahat ng kaso na may kinalaman sa iligal na droga. Idinagdag pa ni Panelo, hindi rin nagamit ni De Lima ang karapatan ito dahil hindi ito nagsumite ng counter affidavit sa naturang kaso. Kasunod nito, tiwala si Panelo na malakas ang ebidensya laban kay De Lima. Eleksyon lang sa Ligang Bayan. But apparently, they have forgotten to see the Republic Act 9165. Specifically, it says there that all drug cases must be filed in the regional trial court. Moreover, meron circular ng Supreme Court as early as last year na yung mga drug-related cases na file, kailangan ang jurisdiction sa RTC. Even if the accusation stated that she used her position. Yes. Yes, kasi nga may specific law. Tsaka even assuming na tama sila, jurisdictional yun eh. Ibig sabihin, kahit na tama sila, i-dismiss, i-refile lang yun. What is more important is, she has an opportunity to defend herself. Dapat kasi she should welcome it. Eh. But if I were the lawyer of De Lima, hindi nila ako i-imik kung walang jurisdiction. Sa ibang balita, 3 babaeng hukom ang hahawak sa 3 drug cases ni Senadora Laila De Lima matapos ma-raffle sa Muntinlupa City Regional Trial Court. May ulat si Pauline Requesto. Nairaffle na sa Muntinlupa City Regional Trial Court ang 3 drug cases na isinampa laban kay Senadora Laila De Lima.
Hahawakan ng 3 babaeng judge ang mga kaso ni De Lima kaugnay sa pagkakasangkot di umano ng senadora sa bilibid drug trade. Hahawakan ng RTC Branch 204 sa ilalim ni Judge Juanita Guerrero ang criminal case number 17-165 na isinampa laban kina De Lima, dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos at Ronnie Dayan. Si Judge Amelia Fabros Corpus ng RTC Branch number 205 naman ang hahawak ng criminal case number 17-166 na kinasasangkutan ni De Lima at pamangking si Jad De Vera. Habang RTC Branch 206 sa ilalim ni Judge Patria Manalastas naman ang hahawak sa criminal case number 17-167. Ilan sa mga respondents si De Lima, dating Bucor Chief Franklin Jesus Bucayo, ang inmate na si JB Sebastian at dating security aide ni De Lima na si Jonel Sanchez. 3 magkakaibang arrest warrant ang maaaring ihain laban kay De Lima oras na makakita ang mga hukom ng probable cause sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maghahain na umano si De Lima ng mga mosyon para questionin ang jurisdiksyon ng Muntinlupa City RTC sa mga naturang kaso. Dumating naman ng ilang mga taga-suporta ni De Lima, kabilang na si dating DSWD Secretary Dinky Soliman. Panawagan nila na ibasura ang peking ebidensyang inilalabas laban kay De Lima. Atin inaasahan na ang 3 nakakuha ng mga kaso, mga husgado na ating inaasahang magiging makatarungan. Samantala, ikinalugod ng Volunteers Against Crime and Corruption Chairperson Dante Jimenez ang paggulong ng kaso laban kay De Lima. Isang hakbang umano ito para makamit ang hustisya para sa mga biktima ng mga krimen at karahasan na may kinalaman sa iligal na droga. We hope that no dilatory tactics will be employed dahil dito po nagiging problema ng ating justice system. Nairaffle na sa Muntinlupa City Regional Trial Court o RTC ang 3 drug cases na kinakaharap ni Senadora Leila De Lima kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prisons o NBP. Ngunit agad namang naghain ng mosyon ang kampo ng senadora at ipinapadismiss ang mga kaso. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Magkakaibang sangay ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang hahawak sa mga kasong isinampa kay Senador Leila De Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng pera mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prison. Napunta ang unang kaso kay Presiding Judge Juanita Guerrero ng Branch 204, hahawakan ni Acting Presiding Judge Amelia Fabros ng Branch 205. Ang ikalawa at ang pangatlo ay napunta naman kay Presiding Judge Patria Manalastas de Leon ng Branch 206. Ngunit pagkatapos ng raffle kanina, agad naghain ng motion to quash ang kampo ni De Lima at hiniling na ma-dismiss ang dalawa sa mga kaso dahil wala umanong jurisdiction dito ang RTC. Katwiran ng kampo ng senadora, nangyari ang mga akusasyon noong siya pa ang Justice Secretary. Kaya't kung sakali mang may kaso laban sa kanya, dapat itong isampa sa Sandigan Bayan. Naghain din ng omnibus motion para sa isa pang kaso si De Lima at hiniling na magkaroon muna ng judicial determination of probable cause at ipagpaliban ang pag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Giit ng kampo nito, walang ebidensya ang kaso bukod pa sa walang personal na kalaman sa kanyang mga akusasyon ang inmate na si Peter Ko. Hiniling ni De Lima na dinggin ang kanyang mga motion sa Biyernes ng umaga. One more De Lima! Samantala, nagtipon-tipon naman sa harap ng Muntinlupa RTC ang ilang supporters ni De Lima upang ipanawagan na ma-dismiss ang mga kaso. At pagkakakilala ko sa kanya bilang kasama po sa ating kabinete noon, siya po ay talagang hindi papayag sa katiwalian. At gaya ng sinabi ko ho, siya nga ho yung nag-expose dito sa mga drug lords eh. Mabuhay po ang aming senadora at aming bibigay ang moral support sa kanya na siya alam naming wala siyang kasalanan. Siya po ay aming takapagtanggol ng Pilipino sa karapatang pangtao. Nanawagan naman ang VACC na dapat ikulong ang senadora sa ordinaryong pihitan. In case na ma-prepare ang warrant of arrest, ang dasal lang namin sana may detain siya sa regular detention center para maranasan niya kung ano po ang kondisyon ng ating mga penitentiary, ang mga detention center, ang mga kulungan. Kasunod ng muling paglantad ng dating pulis Davao na si Arthur Las Cañas, iginiit ni Senadora Leila De Lima na kailangan muling buhayin ang investigasyon ukol sa umano'y Davao Death Squad. Ayon sa Senadora, ipinapakita ng mga pahayag ni Las Cañas kanina na totoo at hindi gawa-gawa lang ang mga sinabi noon ni Edgar Matubato.
Si De Lima ang nanguna sa pagpapaimbestiga sa umano'y DDS nung commissioner siya ng Commission on Human Rights. Si De Lima rin ang nagpresenta sa umano'y dating miyembro ng DDS na si Edgar Matubato sa pagdinig ng Senate Justice Committee kaugnay ng umano'y extrajudicial killings. This is definitely very explosive. Talaga hong dapat magkaroon ho talaga, mag-resume ng investigasyon dito. Kung ano man committee ang pwede, basta dapat totohanan po ang maging investigasyon dito. Hindi po ito kailangan ipagbaliwala na naman.